Good morning mga Kabensaw TV. Ito yung bali continuation ng biyahe natin papunta ng Tacloban. So nandito tayo ngayon sa Catbalogan pa rin. Bali hindi na natin puinersa na bumiyahe ng gabi kasi hindi natin makikita yung ganda ng San Juanico Bridge. So continue tayo ngayon sa biyahe. Katatapos lang namin magpahinga. Yun, ang oras natin ngayon ay alas 6 na. Dito tayo sa Barangay 6. Ewan ko kung anong barangay to, pero nakalagay Barangay 6. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Ito ang kasarapan sa ganitong oras kapag bumiyahe ka. Ang sarap ng simoy ng hangin. Saka presko siya. Kakanan tayo, Patacloban. Yan. This way to Tacloban. Yan, Calviga Bridge. Ito yung nandito na tayo sa bayan ng Calviga. Ito, baka meron tayo ritong mabibilan ng mga kung ano-ano. Kaso parang wala rin. Napansin ko lang sa biyahe rito, walang mga convenience store dito kagaya ng 7-Eleven, Mini-Stop or kung ano-ano pa. Talagang wala lang siya. Sa hinaba nung biniyahe namin ng magmula Samar, wala kaming makitang 7-Eleven. Yan mga Kabensaw TV, magmula rito hanggang mismong boundary ng Tacloban is 51 kilometers. Ang oras natin ay 7:09. Makinayon sa bundok. Bahay dyan. Dami rito mga fruits, vegetables. Yan mga guys, kakain muna kami. Bumili kami dun ng lechon. Sobrang sarap ng lechon nila, no? Mura lang pati. 250 lang ang kalahati. Pero sobrang sarap naman ng lechon. Ayan po, bumili kami ng gulay. Saka dalawang kanin lang. Parang ito na yung pinaka-almusal namin. Sayang hindi ko nakuhanan yung kay Manong dun sa binili natin ng lechon, no? Almusal, tanghalian natin. Yun, tanghalian na rin natin. Happy tayo sa gulay. Sige. Ayan, gulay. Tapos bumili kami ng lechon. Minsan-minsan lang naman kami kumain ng lechon. Minsan-minsan, ngayon lang ulit. Oo, ngayon lang talaga kasi sa tagal ba naman ng panahon. Minsan, ngayon lang ulit. Yan, ang sausawan ng lechon ay suka. Sarap yan, suka na yan kasi suka dito sa probinsya. Kagatin mo. Ayan. Mga guys, kain tayo. Guys, tapos na kami kumain. So balik na naman sa biyahe. Medyo easy muna tayo
tayo ngayon kasi busog pa kami. Yung kinain namin kaninang lechon, hanggang maghapon na namin yun. Kasi mabigat sa tiyan, kaya hindi muna kami masyado magkakakain. Yan, dito tayo sa kanan. Kasi itong diretso papuntang Basay. Ayan, dito tayo, Tacloban. Ano ba yung tawag to? Basay. Yan mga guys, magmula rito hanggang Tacloban 17 kilometers na lang. So takboy na natin to. Tawa. San Juanico Bridge. May checkpoint dun sa unahan pero hindi naman nila tayo hinarang. So ayan, tignan natin yung ganda ng San Juanico Bridge. Wow, ang ganda rito. First time kong nakarating na nakamotor dito. Mga guys, San Juanico Bridge. Ilan? Bahala kayo, basta ako mabagal lang. Ayan mga guys, oh. Ganda talaga rito sa San Juanico Bridge. Super enjoy tong biyahe na to. Ayan, welcome to Leyte. Ito na yung pinaka boundary ng Tacloban mga guys. Kita yan, wide angle to eh. Ayan, medyo may nare-reconstruct lang sila ng konti rito. Ayan, malapit na natin marating yung pinaka-dulo ng San Juanico Bridge. Hindi, kita yan. Ito nga guys, may dadaanan tayong checkpoint. Pag nakapasok ka na naman dito, hindi na sila mahigpit. Kasi yung checkpoint dun sa may unahan, hindi naman tayo sinita. May bantay ron, pero hindi naman tayo nasita ron. So ayan, wala naman. Ayan, sa wakas, narating na rin natin ang bayan ng Tacloban. Ito mga guys, Tacloban City na to. Province of Leyte.
Yun oh. Welcome. Welcome to Tacloban City. Ayan, 8:30 kami nakarating dito sa Tacloban City. Guys, andito tayo ngayon sa downtown ng Tacloban. Yan. Kung sino yung mga gusto makakita ng loob ng pinakabayan ng Tacloban, ito, panoorin nyo, iikot tayo rito. Titignan natin kung ano yung mga nabago, kasi last time nung pumunta ako rito, nung Yolanda, talagang sobrang sirang-sira to. Pero ngayon, okay na rin naman eh. Gagawin natin, iikot lang tayo, titignan natin kung ano yung itsura niya ngayon. Saka, tignan rin natin kung ano yung loob ng downtown ng Tacloban. So, tingin ko maraming mga one-way rito. Kaya, ingat-ingat lang din. Ikot tayo ng konti. Ikot-ikot lang tayo. Dito tayo. Diretso tayo. Okay. Ikot-ikot lang tayo bago tayo pumunta doon sa pupuntahan natin. Yan siya. Ito, ano ba to? Dino Finance, Insular Life. Yan, meron na rin ditong McDonald's. Parang huli naman ako sa balita nun. Tagal-tagal na nitong McDonald's na to. Pero sige, ikot-ikot pa rin tayo. Ayan, Pure Gold Tacloban. Siyempre, nandyan. Yun. Balik tayo ro, dito tayo ro pag ganun. Ito, Leyte Normal University. Normal lang na university. Balay boarding house. Minsan magano tayo dyan sa ano, sa Balay boarding house. One way yun. Ayan, ito, simbahan. Ito yung simbahan dito sa proper nila. Wala, ikot-ikot. Dito pa rin tayo sa proper. Ayan, ito yung City Hall ng Tacloban, mga guys. Ganda yung lugar dito, ha? Ha? Ito to. Pwede tayo pumasok dun, oh. Ayan, oh. Pwede kang mag-sightseeing dun ng mga dagat-dagat na yan. Okay, no entry kasi one way. So, pasok tayo mamaya dyan. Ayan, oh. Ay, malapit to dun kaila, ano. Lalabas, hahanapin na natin yung palabas kasi may pupuntahan pa kami. So, ayan. Philippines, Korea. Ayan. Dito tayo ngayon, mga guys, sa Palo. Pupunta tayo doon sa statue ni MacArthur. Tama ba? Ayun, bahala, yun nga. Kaya malapit na tayo doon sa monumento ni MacArthur, General MacArthur. So, titignan, bibisitahin na rin natin yun. Yan, nandito na rin naman tayo sa Leyte. Ito na, yun o. Matatanaw na natin dito. Itong lugar na to, nasasakupan to ng Palo, Leyte.
Ay, may gwardiya, bawal na yata. Ano ba tawag yan? Diretso lang tayo at makakarating din tayo sa ating paroroonan. Easy ride, easy ride. Ano? Galing natin. Dulag? Fire station yan ah. Ibig sabihin, ito na dulag na to. Ay, nakaturo dulag, Burawit. Yung pala, ibang dulag to. Dulag 1 pala, no? May dulag to, may dulag 3. Nalilito ako ah. Totoy, saan ang Rizal? Doon. Dulag, Rizal. Dire-diretso pa. Oh, sige, salamat. Baka ano yun? Living Julieta. Tignan mo kung dulag na kasulat. Dito tayo ngayon sa Dulag. Papunta tayo ngayon ng Cebu. Titignan natin kung makakatawid tayo ng dagat. Kasi sa panahon ngayon, medyo mahigpit. Pero tignan natin kung uubra ba tayo doon. Kaya samahan nyo kami ngayon sa biyahe ngayon. At least kahit pa paano, may dala kami swab test. Supporting para din sa sakaling mahihili. Meron kami negative test. Palabas na tayo ng Dulag. Ayan, bye-bye, 62 kilometers. Yun na, may mga ferry boat doon sa bye-bye. Doon tayo sasakay para matawid sa Cebu.
Dito na tayo ngayon sa Municipality of Abuyog. Dire-diretso tayo, pupunta tayo ng Baybay. Baybay Leyte. Dito tayo kasi doon proper ng Abuyog, so dito tayo. Aki, Nago, Lubian, tayo pa raw. Abuyog. Kakanan tayo pagbaybay. Ayan, dito. Ayan, pabaybay to. Simpleng pamumuhay dito. Ayan, oh. Meron silang bukal. Tapos ayun. Ano? Ayos, ah. Papasok kayo ng Baybay, kailangan ng QR code. So kukuha tayo ngayon. Welcome sir. Doon lang sir. Ito. BC Pass. Ayan, dito pa. Baybay. That Baybay. Kasi ang hina ng signal. Baybay City. Paggawa na lang kami mga guys ng QR code kasi ang hina ng signal. So pwede naman dito. Kasi hindi ka talaga makakapasok sa Baybay Leyte pag hindi ka magpapagawa ng QR code. So kailangan talaga. At least meron naman dito, pwede naman magpagawa. Relax, relax. Relax muna tayo. Diretso lang,
ng Baybay Ormoc Detour. Ito, dito tayo sa Baybay. Slow down checkpoint. Okay naman, wala naman tayo magiging problema rito dahil hindi naman tayo makakapasok dito nang walang QR code. Kaya alam nila kapag nakapasok ka rito, na checkpoint ka na dun sa main, may QR code ka na. Nandito na tayo sa Baybay Port, pakanan tayo. So diyan tayo sasakay ng barko papuntang Cebu. Hanapin natin yung port dito. Ayun nga, papuntang Ormoc din, may daanan din dito. Ito. Hahanapin natin kung saan tayo pwedeng sumakay dito. Parang kamukha rin to ng port ng Ormoc eh, no? Ayun, tinan mo. Ha? Kaya nga. Ayan, ikot muna tayo, hahanapin natin kung saan tayo pwedeng ayan, tingin na natin dun sa kabila. Ayun. Ayan, subukan natin dun pumasok sa kabila, sa pinaka-port mismo. Titignan natin kung ayan, hahanapin natin dito kung meron talagang sakayan papuntang Cebu. Ang sabi parang wala yata, so pwede naman tayong pumunta ng Ormoc para dun tayo sumakay. O ano? Wala daw? Dito na lang tayo sa Ormoc. Tara. Ayan mga guys, lipat tayo sa Ormoc. Malapit na rin naman daw yung Ormoc dito. Tara, let's go. Hindi, may isa pang sinabi sa akin, may isa pang nagsabi na. So yun mga guys, lilipat tayo sa Longos kasi wala rito sa Baybay na sakayan papunta ng Cebu ng nakamotor. So hanapin natin ngayon kung saan papuntang Longos. Oo nga, ito, yan, pag ano din naman. Nag-iba tayo ng ruta. Instead na Baybay kanina ang punta natin, ngayon pumunta tayo din sa may Longos kasi wala palang biyahe ng barko sa Baybay. So dito tayo ngayon pupunta sa Ilongos para makatawid tayo ng Cebu. Mas maganda raw dito sa Ilongos kasi may biyahe ng gabi ng barko papunta ng Cebu. Unlike dun sa may Ormoc, wala daw, puro umaga. So kahit dito tayo, sigurado gagabihin tayo kasi hapon na. Ang oras natin ngayon ay 3:27. So tara, baybayin na natin itong Ilongos. 30 kilometers magmula rito. Ayun din mga guys sa pinagtanungan natin kanina. Ang sabi nung mama na tinanong natin, may biyahe daw dito talaga ng barko sa Ilongos papunta ng Cebu. Pero ang sabi nila, stop daw yung biyahe kasi naka-ECQ daw. So subukan natin kung talagang magkakaroon nga ng stop talaga na biyahe. Andito na rin lang tayo, siyempre hindi natin pwedeng hindi subukan pumunta doon. Checkpoint. Bye-bye sir, ma'am. Ayan, bye-bye. Ipakita na lang dito. Bye-bye. QR code, bye-bye. Yan ang kailangan dito. Salamat po. Kinuha nila, pa-enter tayo kasi ng Ilongos. Kinuha pa rin nila yung QR code ng ng Baybay. Kinuha nila yung QR code ng Baybay. Yun lang talaga yung kailangan para makapasok ka sa mga checkpoint. 6 kilometers.
mula rito hanggang sa Hinongos ay 1 kilometer na lang. So yan, napagtyagaan natin biyahin to kahit medyo malayo. Yan, malalaman natin ngayon kung talaga bang walang biyahe dito sa Hinongos papuntang Cebu, kasi naka-ECQ tayo ngayon eh. ECQ pala ang Cebu ngayon. Dito tayo ngayon sa bayan ng Hinongos. Hinahanap na lang natin kung nasan yung pinaka-pier nila para makapagtanong tayo kung paano sumakay papuntang Cebu, papuntang pier. Nasaan na ang pier? Didiretso tayo ron. Hahanapin natin ang port area nila. Ayun yata, diretso yan. Ito yung plaza nila. Ayan, oh. Okay naman daw, may biyahe naman daw papuntang Cebu. Aalamin na lang natin kung magkano yung bayad. Kailangan alamin muna namin yung mga requirements, kung talagang makakalusot ng papunta ng Cebu. Kasi may mga hinahanap silang requirement dahil stricto daw ngayon ang Cebu, hindi basta-basta makakapasok. Titignan natin kung uubra yung swab test na dala natin, kasi isa sa mga requirements yon. Tapos para may sinabi pa na certificate of employment, mga ganon. Tignan na lang natin kung kakayanin ba natin makapasok dito. Pinapapunta nila kami sa may Coast Guard. Tanong tayo rito. 14 days daw. Ano lang yan? 7. Hindi yan abot ng 14 days. Ano lang? Para sige. Sige. Oo, basta ispas lang ngayon pakita nyo. Manapon nyo yung kalimutan mo ng shortest. Pakita nyo. Okay. Kailan release yung shortest? Atres. Araw talaga ng atres. Oh, nung pag-alis namin, Hindi na pwede. galing na kami ng Coast Guard. So, ang hinihingi daw ay talagang kailangan ng swab test. So, meron naman kaming swab test. Ang kailangan na lang namin, nang sabi sa amin nung sir sa Coast Guard, kailangan daw namin ng S-Pass. So, yun. Pumunta yung asawa ko doon, sinamahan nung isang bata para kumuha ng S-Pass doon sa may tindahan. So, yun na lang. Abangan na lang natin kung makakapasok tayo ng Cebu. Guys, nakakuha na kami ng papel ng S-Pass. Ang hinahanap na lang namin dito is yung ticketing. Titignan natin kung okay na yung S-Pass na yan para makasakay na tayo mamayang alas 9 daw. May guys na. Anong oras po? 9. Ayan, ito yung S-Pass na tinatawag. Sa Bantayan Island sa Santa Fe. Ito lang. Okay na pa. Magkano? Nakamotor kami, ma'am. Ha? Ayun, ah. Hawakan mo muna. Oh, sige, mag-field up ka na. Kakain muna tayo ng ito. Magkano to? Ito, gusto ko Ano to. yan? Ano yan? Gawaan nyo lang. Uy, sarap nitong fishball na to. Ano to? Malbuksan mo yung ano. Ito. Ay, dalawa lang pala nito. Kumain ka na. Kain ka na tayo. Dalawa yung paso, ma'am. Ayan mga guys, fishball. Nahulog yung isa, man. Dami na. Iba lasa ng fishball dito, ang sarap. Sarap. Paso, ma'am. Suka lang, ma'am. Ayan, bayan ng Longos. I love Ilongos. Ang sarap ng fishball dito, ibang lasa. Ay mga guys, mamaya pang alis ng barko namin, alas 9 pa. So kailangan kumain muna kami para pagdating doon hindi na kami kakain, mahal ang pagkain sa barko eh. Ang sarap.
tayo magkalat. Ito, puso ng saging. Ano yung ulam doon? May ulam, oh. Kumain tayo ulam dito. Pakigupit. Sabay. Ibalot ni ma'am? Hindi na kakain. Pwede ba kumain doon? Oo, pwede. Pwede rin. Magkano ko lang? Ayan ang pagkain natin. Juicy, juicy. Ah. Kasi yung lumpia na in-order. Wala, yung kumuha ka doon. Ayun na doon sa kanila lumpia. Sarap niya, no? Saan na lumpia umorder ka na? Salamat. So ayan mga guys, papasok na tayo ngayon sa port ng Hilongos. Papasok na tayo ng barko. Ang oras natin ay 7:17. Salamat. Sir. Ini man. Ako lang i-check sir ha. Sir. Okay sir, kumpleto. Ayos, salamat. Okay. Doon. Sa right side sir. Ito. Surya 5. Okay, salamat. Thank you. Ayan, nandito na tayo ngayon sa... Ito yung barko na sasakyan natin, tong Gloria 5 na to. Ayan, malaki. Ito daw Gloria 5. Gloria 5 daw, di ba? Ayun, doon ka sasakay sa may kabila sa may pasahero. Oh, cargo to, hindi ka pwedeng dumaan dyan. Doon ka. Pasok na ako. Balista na lang kay ma'am sir. Good morning. Alam mo sir, balista mo lang kay ma'am. Sa manifesto. Ay, ano si sir? May sinasabi sir. Tapos sir, pag na-forma mo na yung motor mo doon, pakuha ka ng temperature. Ay, opo. Opo. Hiraman magpoporma, hiraman to. Sila ang magpoporma doon, Doon na lang sir na may dulo, may bandang may tubig. Ay, ayos. Doon na lang sir. Ayan, pumapasok na tayo mga guys dito. Ayan. Dito tayo sa may mga dulo. Sa may tubig. Bye, saan dito? Dito na lang. Tama-tama gabi ngayon mga guys, alas 7, mag-alas 8 na. Siguro sabi nila mga 9 aalis na to. At least kahit papaano makakapagpahinga rin kami. May mga bed siya, pwede kayong humiga. Pwede kami humiga dito. Tapos siguro mga 6 hours daw sa biyahe. Tama-tama makakapagpahinga kami. Yun. Mamaya na lang pagbaba namin, madilim pa yon sigurado. Ikaw naman magsalita, ano masasabi mo? Masaya. Masaya, tapos gano'n ang ko. Ano? Wala lang, exciting. Hindi alam ko ano yung pagbaba. Hindi alam kung anong mangyayari, no? Kasi syempre nalalaman pa, although kumuha naman kami ng mga nire-require nilang mga kailangan dun sa Cebu, pero syempre
iba pa rin yung talagang nandun ka na eh. Malalaman natin yun. Pero palagay ko naman mukhang tama naman lahat ng mga kinuha naming requirements. Yan mga guys, nag-uumpisa ng umandar tong ferry boat papunta ng Cebu. Yun, ang oras natin ngayon ay mag-aalas 10 na. So kailangan magpahinga na muna tayo. Ito yung ano niya. Yan, tulog na yung asawa ko. Wala na, sobrang dilim na guys sa lugar na to. Ayun, ito yung ibang mga kasamang ferry boat. So yun, magpahinga na muna tayo. Bukas na tayo ulit pagka dating niya sa Cebu. Tuloy ang biyahe natin mga guys. Sana naman maging maayos tong biyahe namin na to. Okay, good luck sa amin. Nasa kalagitnaan. Ayan mga guys, dadaan tayo dito sa ilalim ng tulay. Talagay ko malapit na tayo. Ayan mga guys, tahimik na yung dagat. Guys, dumadaan tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Dito malapit na tayo. Ito na siguro yung pinaka na madaling araw na mga guys. Parang nagmamaniobra na yung barko pa, ano na siya, paparada na. Yan o, parang may ipo-ipo yung ilalim ng tubig kasi dahil sa hélice siguro nung barko yan. Yan mga guys oh. Nandito na kami sa Cebu. Ayan na. Sa harap ang parada. So ibig sabihin mauuna yung motor. Pababa na muna ako, baka mauna yung motor. Kasi yung harap dito sa kabila, ito umatras kasi dito siguro magbababa. Ibig sabihin mauuna yung motor pagbukas ng pinto dun sa kabila. Sige, prepare mo na yung mga gamit natin, mas. Ayan, okay naman, nakapagpahinga naman kami mga guys. Kaya ready na uli kami bumiyahe sa Cebu. Papunta naman kami ng Bantayan Island. So yun na lang yung pinaka last naming lugar na pupuntahan. Oops. Ngayon pupunta tayo dun sa dapat tayong pumunta. Ang oras natin ay 2:32. Medyo mabilis yung barko kasi anong oras umalis yan? Parang nasa alas 9 na no? Alas 9 ng gabi. So madaling araw, nandito kami ngayon sa Cebu. Dadaan na lang tayo doon sa, titignan natin kung ano pa yung instruction na ibibigay nila sa atin bago tayo makalabas ng pier. Saan ba tayo dadaan dito? Isa lang naman ang dinadaanan.
Ayan mga guys, diretso lang daw tayo. Dito tayo itinuro palabas. Pang may screening pa siguro sila rito. Kailangan sumunod tayo lahat ng mga protocol nila. Kaya kung saan tayo pinalalabas, dapat doon tayo lumabas. So ayan, dito tayo lalabas ngayon. Medyo madilim. At dito tayo sa loob pa rin ng pier ng Cebu. So saan tayo lalabas dito? Yan o, gandang tulay nun. Ito yung ginagawang tulay. Ewan ko kung pwede na yata daanan yan. Ayan o. Oops. Ha? Hindi ko alam eh. Dan sebusin passenger sila sa uban. Di na sa ban Ang problema dito po na ba dito riyan atong atong may bibis no wala pong sunti. Sa umaga ni. Bro, banat yung po ba sa city economy? Parang di na nila inaakot sa S-Pass dito. Hindi, sa swab na lang. Sige, pwede naman tayo. Libre naman yun eh. Kaya mga guys, mukhang kailangan nating iswab. Okay lang kasi libre lang naman, wala namang bayad. Tsaka at least mas maganda yan kasi meron kang swab test. Yan, pildapan muna natin to mga guys kasi ito yung non-travel essential ng Cebu City Residential only. Mas maganda nga yun kung isa-swab tayo kasi meron tayong hawak na swab test ba? Mahalang swab test duty dito, libre. So, tara. Ay, dadaan din. Dito tayo. Sir, okay na po. Yan mga ka-Benso TV, nandito na tayo ngayon sa Cebu. Nakalabas na tayo sa pier nila. Hindi na tayo sinwab test kasi gawa ng teka lang, dali lang. Gawa ng nagbago sila ng protocol dito ng LGU nila. Yung mga dediretso daw ng province, hindi na dadaan ng Cebu City, hindi na daw kailangan iswab. Pero nag-iwan kami ng mga details doon gaya ng cellphone number para in case daw na magbago uli, pababalikin nila kami para magpa-swab uli. So magkape muna tayo rito mga guys sa 7-Eleven bago tayo bumiyahe. Malayo-layo pa ang biyahe natin papuntang Bantayan Island. Ayun mga guys, coffee break muna tayo dito sa 7-Eleven bago tayo bumiyahe uli. Kasi ang biyahe rito is 3 hours pa, no? Magmula rito hanggang dun sa isa pang port papunta na ng Bantayan is 3 hours. Ayan, time check tayo. 3:22 na ng madaling araw. So siguro kung 3 hours, siguro mga 7 or estimated mga before 7 nandun kami sa pier naman nung papunta ng Bantayan. Kaya magkape muna tayo. Hahanapin natin yung papunta ng port ng papunta ng Bantayan, Santa Fe. Ayan, I Love City, Cebu. Dito kami ngayon sa Cebu City mga guys. So hahanapin natin ngayon yung papunta doon. Medyo mahihirapan tayo kasi hindi na natin masyadong kabisado tong lugar na to. Lapu-Lapu City, siyempre hindi tayo dyan. Yan tayo. Medyo nangangapa talaga tayo sa ngayon. Hanapin na lang natin yung sinasabing Bogo papunta ng, tapos dire-diretso pa daw yun. Basta importante, nandito na tayo sa Cebu. Mahaba-haba rin yung naging biyahe namin. Kasi ang simula talaga ng biyahe namin mga guys ay Laguna. Tapos dumaan kami ng Camarines Norte, dumaan kami ng Dulag Leyte, tapos dumaan kami ng Palo, Tacloban, ganun. Tapos dumiretso kami ng Cebu.
Andito na tayo ngayon sa Welcome to Municipality of Consolacion. May checkpoint pero hindi naman sila nanita. Kasi nandito naman tayo sa loob ng Cebu City. Kaya palagay ko medyo magiging easy na yung biyahe natin papunta ng port ng papuntang Bantayan. Dayon kamo sa Danau. Yan mga guys, nandito tayo ngayon sa Danau. Ayon din sa pinagtanungan natin, ang pangalan pala ng port na pupuntahan natin is Hagnayon. Hagnaya Port pala. Doon tayo pupunta. Ang sabi ng pinagtanungan natin ay nasa 100 kilometers pa. So malayo-layo pa talaga ang Hagnaya Port dito. Kaya kailangan ng konting tiyaga. Ang oras natin is 4:23. Ng letter B, Bogo 26. So yan, 26 kilometers. Nandun na tayo sa Bogo. Medyo nakakatakot. Ang lalaki ng bato sa gilid. Ay, chucho. Bogo 30, akala ko 30. Yeah. Ganda rito. Sumasalubong na tayo sa sinag ng araw. Ayan, no? Ayan nga, oh. Okay, dito tayo ngayon sa City of Bogo. Ayan, welcome. Ayan, hahanapin natin ngayon yung papunta naman ng Daang Bantayan. Yun, yung papunta ng Daang Bantayan, papunta ng Hignaya Port. Diba, dito yung sinasabi nila may lilikuan tayo. San Remedyo. Dito tayo, kakaliwa tayo. Ayan, papunta ng Hagnaya Port. Tama ba? Dito, sa kaliwa. Mamaya pagpasok natin dito, siyempre magtatanong din muna tayo. Palagay ko dito yun kasi ayan, may mukhang may tatawid din dito. May nakasasakyan, oh. Mula rito hanggang Hagnaya Port, nasa 3 kilometers na lang. Ito yung tinakbo natin kanina. Magmula sa Cebu City Port hanggang dito ay nakaka 114 kilometers na tayo. Magmula rito hanggang doon ay nasa 2 kilometers na lang mahigit. So makikita na natin yung mga ferry boat doon na pwede natin sakyan patawid ng Bantayan Island. Ayan, sa palagay ko mga guys, andito na tayo ngayon sa may Hagnaya Port. Ito na yun, palagay ko. Hindi natin kailangan pumarking. Kailangan natin pumunta sa port. Hagnaya Port. Dito na tayo ngayon mga guys. So hanapin natin dito kung paano tayo tatawid. Kukuha na kami ng ticket kasi meron siyang biyahe ng alas 8 ng umaga. Ang biyahe pala rito sa may Hagnaya Port papunta ng Bantayan Island every 1 hour. So ang pamasahe nitong motor ay 580 pesos kasama na yung driver plus yung passenger. Halos aabot siya ng 800 pesos. Makakatawid na tayo ron. Ayan, nandito na tayo sa loob. Papasakay na tayo ngayon ng didiretso na. Diretso na, sir. Ayan, pasok na tayo diretso ng ferry boat. Ayan. Ayan, dito na. Pasok. Baba ka na lang.
tayo, may pwesto. Ha? Ay, matatalsikan. Dito. Baka hindi pa masagi. Oo. Ayan mga guys, nagsasakayan na kasi pa mga 8 bibiyahin na to ngayon. So libutin natin tong maliit na ferry boat na to. Wala bossing ha. Ayan, ito yung kabilang side. So ayan, mas maraming fish pond doon. Ayan. Ito yung mga biyaheng papuntang Bantayan Island mga guys. Mamaya malalaman natin kung ano pa yung gagawing i-require nila sa atin doon pagkadating natin ng Bantayan, kasi dadaan daw tayo ron ng tourism. Nag-uumpisa nang gumalaw tong ferry boat na to. Good luck na lang sa amin mga guys. Masyadong malakas ang galaw ng ferry boat, maalon. Ayan mga guys, kita nyo siya oh. Nakaangat siya. Ayan, medyo maalon. Aray ko. Okay na rin naman yung naging biyahe natin, kaso lang medyo maalon kaya nakakahilo. Kanina ang lakas ng alon. So salamat naman malapit na rin kami. Ligtas din naman kaming makakarating doon sa lugar na pupuntahan namin. Wala kami naging problema sa biyahe namin na to. Sobrang smooth. Salamat sir. Yan. Doon kami galing sa super shuttle na yun, no? Ayan mga guys, let's go. Nandito na tayo ngayon sa island ng Bantayan. Yung ID lang, dala pa kita. Salamat. Ayan, temperature check tayo ngayon mga guys. Itong ginagawa bago ka pumasok ng Bantayan Island. So kailangan mo ng screening. Yun, after nung screening, then ito na yung counter 1. Excited na kami, nandito na kami sa loob ng Bantayan Island. Ang plano sana natin, bukas pa tayo maggagala, kaso naghahanap kami ng pwede naming upahang kahit maliit na kwarto para makapagpahinga kami. Kaso mukhang mahirap maghanap. Oo. Balat ng manok to. Sa Na? ilalim niya yan siya. Okay, oo. Magkano yung hita mo? Ayan, dito na lang kami kakain. Magkano? 40. 40 din. Itlog ng ano to, manok din. Ay, Ayan, tapakin mo muna yung ano, para mamaya pag kami kanin na, kahit isang order lang na kanin, okay na yun, hindi naman isa tayo na kakain. Ayan, dito muna kami kakain ngayon. Luto na ba yung iklog?
Ito ngayon lang ako nakakita nito eh. Yung balat na may iklog. Ah, mainit pa. Ano, Chucho, naubos mo kaagad yun. Ito yung tinatawag na, ang tawag dito? Taguangkan. Ha? Tago. Tago, Uy, taguangkan. Taguangkan. Yan mga guys, papunta tayo ngayon sa Sitio Tabunok ng Bantayan Island, Santa Fe. Tingnan natin yung mga kaibigan natin doon. Marami kasi kaming kaibigan doon. Ewan ko lang kung natatandaan ko pa, pero sana matandaan pa natin yung dinaanan natin. Kasi medyo matagal na panahon na nung galing kami rito. Hahanapin natin yung tangke. Hindi yung tangke na panggera, tangke ng tubig. Ayan, dito tayo tinuro mga guys. So, dire-diretso lang tayo. Ayan, para tayong naka-motocross kunyari. Ayan, ang titigas ng dito, matitigas ang rito kasi parang may bato sa ilalim, oh. Saan? E di ikot yan. O, yun yung tangke. Wait. Mabato yung mga kalsada rito. Mababa tong motor na to kaya medyo sumasayad eh. Ayun ang kailangan nating marating, yung banda ron sa kabila. So, pagtsatsagaan natin to. Ayan. Maganda rito kasi napaka-presko dito. Yun nga lang, mainit kasi kaunti ang puno eh. Kailangan natin makita yon lugar na yon. So, tama ba? Iikot tayo doon. Nasaan yung tangke? Yun. Ito. Ayan. Oops. Alam ko kasi tanaw yan, tangke na yan. Ayan. Yeah. Wait. Hindi, ayun no, doon. Ayan o. Oo. Yeah. Hindi na nabunta kaluwag sa kanila, nasisip yun. Dapat diretso. Ayan o. Hindi natin tayo kilala. Ayan, kawayan o. Ayan mga guys, nandito na kami. Nandito na kami. Mga mohonks ayos Nandito tayo ngayon sa Bantayan Island. Yan yung in-order namin. Mura lang dito yan guys kasi lang 200 pesos lang itong ganito kadami. Ayan. Tapos marami pang ibang menu rito. Kakain muna kami rito kasi hindi pa rin kami naghahapunan. Masaya ka ba sa naging achievement natin? O, cheers tayo dalawa, dali. Masaya ka ba na nakapatig tayo sa Bantayan Island? Yan, dito na naman kami. Order kami ng scallops. Akala nyo mahal yan, mura lang yan. 100 pesos lang dito yan. Tapos itong pancit, magkano itong isang dabukan na pancit na to? 150 lang yan.
Sobrang dami ng pansit at Sawa ka na. scallops. Yan, kain tayo ng scallops. Sarap. Ayan, scallops. Tingnan mo nga, kainin mo dali. Ano po sa pansit?